Nakaka-inspire na buhay ni Josh Cullen. Mula sa paghintaw sa pag-aaral noong grade 3, hanggang sa makatapos ng pag-aaral at maging sikat na miyembro ng SB19. Si Josh Cullen Santos, mas kilala bilang Josh Cullen, ay ipinanganak noong October 22, 1993. Siya ang lead rapper, dancer at vocalist ng SB19. Sa official Sony Music profile ng SB19, nakalista rin ang kanyang birth date bilang October 22, 1993. Ngunit bago siya nakilala sa entablado, malayo sa glamorous ang pinagdaanan ni Josh. Lumaki siya sa hirap. Ayon sa isang feature ng GMA News, single mother ang nagpalaki kay Josh at naging malaking problema ng kanilang pamilya ang pera. Dahil hindi na kayang tustusan ng kanyang ina ang pag-aaral nila ng kanyang kapatid, huminto siya sa pag-aaral noong grade 3. Sa isang interview naman sa Esquire Philippines, sinabi ni Josh na ang kanyang formal education ay umabot lamang hanggang grade 3 at kalaunan ay bumalik siya sa pag-aaral sa pamamagitan ng Alternative Learning System, ALS. Masakit ang pinagdaanan ng kanilang pamilya. Ayon sa GMA, noong 13 anyos siya, napaalis ang kanilang pamilya sa kanilang tinitirhan dahil hindi nila kayang bayaran ang renta. Pagdating niya sa edad na 16, nagsimula siyang mamuhay ng mas independent at minsan ay nakikitulog sa sahig ng mga kaibigan. Nagtrabaho siya para mabuhay. Hindi hinintay ni Josh na dumating ang magandang pagkakataon. Bata pa lamang siya ay nagsimula na siyang maghanap ng paraan upang kumita. Sa Esquire interview, ikinwento niyang nagtatrabaho siya bilang computer technician, English tutor at gumagawa ng iba't ibang racket. Mahilig siya sa computer games at naging malaking bahagi rin ng kanyang buhay ang gaming. Kalaunan, nagtrabaho rin siya bilang call center agent. Habang nagtatrabaho, ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral hanggang makakuha ng high school diploma sa pamamagitan ng ALS. Hindi siya dumaan sa ordinaryong path papunta sa showbiz. Isa sa mga nakakabilib sa kwento ni Josh ay wala siyang formal training sa sayaw noong una. Ayon sa Esquire, natuto siyang sumayaw dahil sa larong Dance Dance Revolution. Ang kanyang pagkahilig naman sa hip-hop ang naging daan upang mahilig siya sa rap. Kabilang sa kanyang mga musical influences sina Tupac, Snoop Dogg, Eminem, Rooney, Ron Henley at Glock 9. Nakilala rin niya si Stell Ahero bago pa maging SB19. Matapos makita ang performance ni Stell, na-inspire siyang subukan ang mundo ng performance at dance. Kalaunan ay napasok siya sa training na humantong sa pagkakabuo ng SB19. Mula sa survival mode hanggang SB19, hindi naging madali ang training. Habang nagsasanay para maging performer, kailangan pa rin niyang magtrabaho. Ikinwento niya na may mga pagkakataong nakakatulog siya sa trabaho dahil sa pagod mula sa training at trabaho. Noong 2018, nagdebu ang SB19. Mula roon, unti-unting nagbago ang buhay ni Josh at ng kanyang mga kasama. Ang dating batang kailangang maghanap ng paraan para mabuhay ay naging bahagi ng grupong naging isa sa mga pinakamalaking pangalan sa P-pop. Ang pinakamahalagang aral sa kwento niya, kapansin-pansin na hindi ikinahihiya ni Josh ang kanyang nakaraan. Sa halip, ginagamit niya ito bilang bahagi ng kanyang identity bilang artist. Sa isang interview, sinabi niyang ang mga pinagdaanan niya sa Imus, Cavite, kung saan siya lumaki, ay nagturo sa kanya na maging resilient, resourceful at determined. Para sa kanya, ang mga karanasan niya, kasama ang failures at challenges, ang tumulong humubog sa kanyang values at pananaw sa buhay. At marahil ito ang pinakamatinding bahagi ng kwento ni Josh Cullen, hindi siya nagsimula na mayaman, may koneksyon, o may kumpletong educational background. Nagsimula siya bilang isang batang kailangang matutong mabuhay ng maaga. Nagtrabaho siya, bumalik sa pag-aaral, nagsanay, nagtiyaga at kalaunan ay nakarating sa entablado kasama ang SB19. Kaya kapag nakikita si Josh ngayon bilang isang successful rapper, dancer, songwriter at solo artist, mas madaling maunawaan kung bakit malaking bahagi ng kanyang music at personality ang struggle, survival, perseverance at self-belief. At mahalagang tandaan, ang mga sensitibong detalye tungkol sa kanyang childhood ay dapat i-report lamang kung galing sa kanyang sariling mga pahayag o mapagkakatiwalaang media reports, hindi sa mga anonymous social media posts.